Sa bawat pagsikat ng araw, laban sa buhay ay tumitindi. Dala nito ang panganib na kailanman di mapapawi. Bawat pawis at pagod, kwento nito ay sumisigaw ng pagtitiis. Ngunit sa ilalim ng init, hanggang kailan magtitiis ang mga Pilipino sa matindi nitong panganib? Habang patuloy na tumataas ang temperatura, mas mabilis ding tumataas ang panganib sa buhay ng bawat Pilipino. Sa mga lalawigan tulad ng Bulacan sa bayan ng Malolos, kung saan maraming residente ang nagtatrabaho sa bukid, konstruksyon at lansangan, ang matinding init ay hindi na lamang abala. Ito ay nagiging banta sa kalusugan at kabuhayan. Ayon sa mga eksperto, ang init na ito ay hindi na lamang karaniwang panahon. Ito ay palatandaan ng isang mas malaking suliranin, ang climate change. Temperature kasi, ang measure lang nun is yung init ng hangin, ng air natin. Kapag sinabing heat index, may factor na yun ng humidity. Opo. Or pwede natin sabihin na yun na yung yung level ng init na nararamdaman talaga ng sa katawan ng tao. So, yung mechanism ng katawan natin to cool off, na i-release yung init, ganyan, medyo bumababa. Kaya mas mataas ang humidity, mas mataas ang heat index, mas mainit yung pakiramdam natin ng tao. Isa sa ginagamit na panukat ng init ay ang heat index. Tumutukoy ito sa kombinasyon ng temperatura at halumigmig ng hangin, kung saan nalalaman nito kung gaano kainit ang pakiramdam ng isang tao. Kapag mataas ang heat index, tumataas din ang panganib sa kalusugan lalo na sa mga bata, matatanda at mga manggagawang exposed sa araw. Kagaya na lamang ng mga street vendors na nakapanayam namin habang nagtitinda mula sa tapat ng Kapitolyo. Minsan masama ang pakiramdam, masakit ng ulo dahil napakainit. Pag mainit kasi talaga, nagtitinda kami. Pabor kasi sa amin yun pag mainit. Sobrang init. Yun kasing hanap namin. Sobrang tiis lang talaga. Tiisin mo yung init ng panahon para makabenta ka lang maganda. Apektado rin ng mga jeepney driver, barker at tricycle driver na kumakayod sa kabila ng matinding init sa lansangan. Ayon sa kanila, patuloy pa rin ang kanilang paghahanap buhay kahit na apektado ang kanilang mga kalusugan. Ngunit karampatang pag-aalaga sa sarili ang kailangan upang patuloy na makapaghanap buhay. Ayon naman sa City Health Office mula kay Dr. Cesar Vellano, kadalasan na naitatalang kaso ng sakit dulot ng mataas na heat index ay heat exhaustion, heat cramps at heat stroke. Patuloy naman na pinapayuhan ang publiko sa banta at panganib nito. Kagaya na lamang ng mga isinasagawang hakbang ng Disaster Risk Reduction and Management Office of Malolos sa pangunguna ng Local DRRM Officer 4, Ms. Katrina Pia G. Pedro. Ang ginagawa namin, sa part ng disaster, kami, more on education campaign. Pagbibigay namin ng advisories, ng warnings, na yung mga heat index forecast, issue din kami ng memorandum sa mga barangay para i-disseminate sa community. We maximize yung mga bagay na magagawa namin. Within dun sa mandate na meron yung opisina. Preparedness starts at home. Talagang iba yung effectiveness ng preparedness kapag ang naghahanda ay nagsisimula sa pamilya, sa family level, sa basic unit ng community ng society. Sa huli, hindi lamang bilang mga numero ang mga ulat patungkol sa heat index. Ating tandaan, ang pag-alam sa heat index ay pag-iingat. Ang pamamahagi ng kaalaman ay pagtulong. Ang aksyon na ating ginagawa ay tungo sa maunlad at maingat na bukas para sa lahat. Dahil ang heat index ay banta. Magkaisa tayo, maging handa. Magkaisa tayo, maging handa. Magkaisa tayo, maging handa.